Maraming tao ang hindi naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging introvert. Madalas nilang iniisip na ito ay pareho lang ng pagiging mahiyain o antisocial. Pero, hindi ito ang buong larawan. Ang introversion at extroversion ay tungkol sa kung paano tayo nakakakuha ng enerhiya. Ang mga extrovert ay nakakuha ng enerhiya sa pagiging kasama ng maraming tao. Gusto nila ang malalaking party, group activities, at patuloy na pakikipag-ugnayan sa kapwa. Para sa kanila, parang nagcha-charge lang ng baterya. Lumalago sila sa mga abalang kapaligiran at madalas na nababagot o napapagod kapag masyado silang matagal na nag-iisa. Ang kanilang enerhiya ay nagmumula sa labas ng mundo, mula sa mga tao at pangyayari sa paligid nila. Ito ang dahilan kung bakit sila madalas na nakikitang palakaibigan at pala-social. Para sa mga introvert, kabaligtaran ng proseso. Nagre-recharge sila ng kanilang enerhiya sa pamamagitan ng pag-iisa at tahimik na oras. Ang pagiging nasa maraming tao o ang pakikipag-ugnayan sa maraming social activity ay nakakapagod para sa kanila. Parang dahan-dahang nauubos ang kanilang internal na baterya. Pagkatapos ng isang party o isang mahabang araw ng mga meeting, kailangan ng isang introvert ng oras na mag-isa para makabawi at maramdaman ulit ang kanilang sarili. Hindi ito nangangahulugan na ayaw nila sa tao o ayaw nilang magkaroon ng kaibigan. Ibig sabihin lang nito, limitado ang kanilang social energy na kailangan nilang pamahalaan ng maingat. Madalas nilang mas gusto ang malalim, one-on-one na pag-usap kaysa sa small talk sa isang malaking grupo. Mahalagang tingnan ang pagkaibang ito hindi bilang kahinaan, kundi bilang ibang paraan ng pagdanas sa mundo. Madalas na pinupuri ng lipunan ang mga katangian ng mga extrovert, ang pagiging maingay, mapanindigan at napaka-social. Maari nitong iparamdam sa mga introvert na may mali sa kanila. Ngunit ang pagiging introvert ay may sariling hanay ng malalakas na katangian. Ang mga introvert ay madalas na mahusay makinig. Nag-iisip sila ng mabuti bago magsalita at napaka-obserbasyon. Maari silang bumuo ng napakalalim at makabuluhang koneksyon sa iba dahil inilalaan nila ang kanilang enerhiya ng matalino sa mga taong pinakamahalaga sa kanila. Ang pag-unawa sa pangunahing pagkakaiba sa enerhiya na ito ang unang hakbang sa pagbuo ng matagumpay na pagkakaibigan bilang isang introvert. Nakakatulong ito upang ipaliwanag kung bakit ka maaring mapagod pagkatapos ng isang social event na nakita ng iyong extroverted na kaibigan na nakakatuwa. Nililinaw nito kung bakit mo mas gusto ang isang tahimik na kapehan kaysa sa isang maingay at mataong konsiyerto. Hindi ito tungkol sa pagiging mas mahusay o mas masama. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng iba't ibang internal na wiring. Ang pagkilala kung paano ka nakakuha at nawawala ng enerhiya ay nagbibigay daan sa iyo upang mag-navigate sa mundo ng pakikipagkapwa sa paraang totoo sa iyo, nang hindi naramdaman ang panggigipit na maging isang taong hindi ikaw. Ito ang pundasyon para sa paglikha ng isang kasiyasyang buhay panlipunan sa iyong sariling kagustuhan. Dahil madalas na tila dinisenyo ang mundo para sa mga extrovert, ang mga introvert ay maaaring humarap sa ilang natatanging hamon kapag sinusubukan nilang makipagkaibigan. Isa sa mga pinakakaraniwang balakid ay ang pakiramdam ng pagiging mahiyain o social anxiety. Bagaman hindi lahat ng introvert ay mahiyain, ang panggigipit na maging palakaibigan ay maaring magparamdam sa kanila ng pagiging self-conscious. Ang takot na magkamali sa pagsasalita, mahusgahan, o hindi alam kung paano magsimula ng usapan ay maaaring maging paralisado. Maari itong maging dahilan upang iwasan nila ang mga social situation ng buo, na lalong nagpapahirap sa pagkilala ng mga bagong tao. Ang paunang pag-aalinlangan na ito ay madalas na napagkakamalang pagiging hindi pala kaibigan o walang interes, na malayo sa katotohanan. Isa pang malaking hamon ay ang takot sa pagtanggi. Ang mga introvert ay may tendensyang mag-isip at makaramdam ng mga bagay ng napakalalim. Kapag nagpasya silang magbukas sa isang tao, ito ay isang mahalagang hakbang. Ang pag-iisip na matanggihan o hindi maintindihan ay maaring maging napakasakit. Ang takot na ito ay maaring maging sanhi upang bumuo sila ng mga pader sa kanilang sarili bilang isang uri ng proteksyon. Maaring maghintay sila na ang iba ang gumawa ng unang hakbang, ngunit sa isang abalang mundo, hindi iyon laging nangyayari. Ang takot sa pagtanggi na ito ay malapit na naugnay sa labis na pag-iisip, isa pang karaniwang katangian. Maaring ulitin ng isang introvert ang isang maikling pag-usap sa kanilang isip ng ilang oras, sinusuri ang bawat salita at kilos,
Nag-aalala na nagbigay sila ng masamang impresyon. Ang social exhaustion ay isang napakatotoo at pisikal na hamon para sa mga introvert. Dahil ang pakikisalamuha ay nakakaubos ng kanilang enerhiya, hindi sila maaaring maging aktibo sa lahat ng oras. Ang isang extrovert ay maaring makadalo sa maraming social events sa isang araw at makaramdam ng galing. Ngunit para sa isang introvert, kahit isang mahabang event ay maaring mangailangan ng isang buong araw ng paggaling. Maari itong maging mahirap para sa mga extroverted na kaibigan na maunawaan. Maari nilang bigyang kahulugan ang pangangailangan ng introvert para sa oras na mag-isa bilang isang personal na pagtanggi o kawalan ng interes sa pagkakaibigan. Ang introvert naman ay nakakaramdam ng pagkakasala sa pangangailangan na magtakda ng mga hangganan upang protektahan ang kanilang enerhiya na lumilikha ng isang mahirap na siklo ng hindi pagkakaunawaan at panggigipit. Sa wakas, mas gusto ng mga introvert ang isang maliit, malapit na grupo ng mga kaibigan. Hindi sila interesado sa pagkakaroon ng daan-daang kakilala. Naghahanap sila ng lalim at tunay na koneksyon. Gayunpaman, maari nitong gawing mabagal at mahirap ang proseso ng paghahanap ng ilang espesyal na tao. Maari silang makaramdam ng kalungkutan habang naghahanap sila ng kanilang tribo. Tila ipinagdiriwang ng mundo ang malalaking social network at ang tahimik na kagustuhan ng introvert para sa ilang malalim na ugnayan ay maaring minsan ay makaramdam ng pagiging nag-iisa. Ang pagtagumpay sa mga balakid na ito ay nangangailangan ng pag-unawa na ang mga hamon na ito ay isang natural na bahagi ng kanilang pagkatao, hindi isang personal na pagkukulang. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga estratehiya na gumagana sa kanilang kalikasan, hindi laban dito. Ang pinakamahalagang hakbang sa pagbuo ng isang kasiyasyang buhay panlipunan bilang isang introvert ay ang ganap na pagtanggap at pagyakap sa kung sino ka. Sa loob ng mahabang panahon, maaring naramdaman mong ang iyong tahimik na pagkatao ay isang disadvantage. Maaring ninais mong maging mas palakaibigan, mas madaldal, o mas komportable sa malalaking grupo. Ang panloob na pakikibaka na ito ay nakakapagod at pumipigil sa iyo na makita ang iyong sariling natanging lakas. Ang pagtanggap sa sarili ay nangangahulugang pagpapakawala sa ideya na kailangan mong baguhin ang iyong pangunahing personalidad upang maging masaya o upang magkaroon ng kaibigan. Nangangahulugan ito ng pag-unawa na ang pagiging introvert ay isang wasto at mahalagang paraan ng pagiging sa mundo. Kapag tinanggap mo ang iyong sarili, humihinto ka sa paghahambing sa iyong sarili sa iba, lalo na sa iyong mga extroverted na kasama. Napagtanto mo na ang iyong landas sa pagkakaibigan ay magiging iba at iyon ay perpekto. Hindi mo na tinitingnan ang iyong pangangailangan para sa pag-iisa bilang isang depekto, kundi bilang isang kinakailangang bahagi ng iyong kapakanan. Ang pagbabago sa mindset na ito ay napakalakas. Nagpapalaya ito ng napakaraming mental at emosyonal na enerhiya na dati ay ginugol sa pagpuna sa sarili at pag-aalala. Sa halip na pilitin ang iyong sarili sa mga social situation na nakakapagod sa iyo, maaari kang magsimulang maghanap ng mga kapaligiran at interaksyon na tunay na nagpapalusog sa iyo. Ang pagyakap sa iyong introversion ay nagbibigay daan din sa iyo na makilala at pahalagahan ang iyong mga lakas. Ang mga introvert ay madalas na close-up of thoughtful person with a sketchbook, person comforting a friend, someone deep in thought, looking inspired. Napakamalihain at mapag-isip. Mahusay silang makinig na nagpaparamdam sa iba na tunay silang naririnig at naiintindihan. May kakayahan silang magkaroon ng hindi kapani-paniwalang focus at maaring sumisid ng malalim sa mga paksa na interesado sila, na nagiging dahilan upang maging kamangha-manghang kausap. Kapag tinanggap mo ang iyong sarili, nagsisimula kang makita ang mga katangiang ito hindi bilang pangalawang katangian, kundi bilang makapangyarihang kasangkapan para sa koneksyon. Maari kang manguna sa iyong mga kasanayan sa pakikinig, iyong pagiging mapag-isip at iyong pagkahilig sa malalim na pag-uusap. Ito ang mga katangian na makaakit ng tamang uri ng mga kaibigan sa iyong buhay. Sa huli, ang pagtanggap sa sarili ay tungkol sa pagiging totoo. Ang mga tao ay naaakit sa mga taong totoo at komportable sa kanilang sarili. Kapag sinusubukan mong magpanggap na isang extrovert, maaring lumabas itong awkward o hindi sincero at magpaparamdam ito sa iyo ng pagkapagod at kalungkutan. Ngunit kapag pinagmamay-ari mo ang iyong introverted na pagkatao,
Nagpapakita ka ng isang tahimik na kumpiyansa na napakakaakit-akit. Binibigyan mo ang iba ng pahintulot na maging sila rin sa paligid mo. Ang pagtanggap sa sarili ay hindi tungkol sa pagsuko sa pakikipagkaibigan. Ito ay tungkol sa paglikha ng tamang pundasyon, kung saan maaring lumago ang tunay at pangmatagalang pagkakaibigan. Ito ang simula ng iyong paglalakbay patungo sa isang buhay panlipunan na angkop para sa iyo. Kapag nayakap mo na ang iyong pagiging introvert, maaari ka nang magsimulang bumuo ng mga practical na kasanayan upang mas komportable kang makipag-ugnayan sa mundo. Ang pagpapabuti ng iyong kasanayan sa komunikasyon ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging maingay at palaging nagsasalita. Sa halip, ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano gamitin ng epektibo ang iyong likas na lakas. Halimbawa, dahil ang mga introvert ay mahusay makinig, maaari mong gawin itong aktibong bahagi ng iyong estratehiya sa komunikasyon. Kapag nakilala mo ang isang bagong tao, mag-focus sa pagtatanong ng mga open-ended na tanong, mga tanong na hindi masagot ng simpleng oo o hindi. Naghihikayat ito sa ibang tao na magbahagi pa tungkol sa kanilang sarili na nagtatanggal ng pressure sa iyo na magdala ng usapan. Ang pagbuo ng kumpiyansa sa sarili ay isang mabagal at unti-unting proseso. Nagmumula ito sa paglabas ng bahagya sa iyong comfort zone, pagkakaroon ng positibong karanasan, at pagkatapos ay pag-uulit ng proseso. Magsimula sa maliit. Hindi mo kailangang pumunta sa isang malaking party para mag-ensayo. Maari kang subukang magbigay ng maikli at palakaibigang komento sa cashier sa grocery store o purihin ang isang kasamahan sa kanilang proyekto. Ang mga maliliit na interaksyon na ito ay parang pagsasanay para sa iyong mga social muscles. Ang bawat positibong karanasan, gaano man kaliit, ay nakakatulong upang muling i-wire ang iyong utak at bawasan ang takot sa mga social situation. Ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay na ito sa halip na mag-focus sa kung ano ang tingin mong mga kabiguan. Isa pang makapangyarihang tip ay ang maghanap ng mga taong may kapareho ng iyong interest. Mas madaling makonekta sa isang tao kapag mayroon na kayong parehong hilig. Sumali sa isang book club, isang hiking group, isang language class o isang online forum na nakatuon sa iyong paboritong libangan. Sa mga setting na ito, ang aktibidad mismo ang nagbibigay ng natural na paksa ng usapan. Maaari kang mag-usap tungkol sa libro, sa trail o sa proyekto na ginagawa mo. Tinatanggal nito ang pressure na kailangan mong mag-isip ng small talk mula sa simula. Kadalasan, natural na lumalago ang pagkakaibigan kapag ang mga tao ay nakikibahagi sa isang pinagsasaluhang aktibidad na pareho nilang kinagigiliwan. Sa wakas, maghanda ng ilang conversation starters o paksa ng maaga bago ka pumunta sa isang social event. Hindi ito tungkol sa pagiging peke o rehearsed. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Tulad ng paghahanda mo para sa isang presentasyon sa trabaho, ang pagkakaroon ng ilang ideya sa iyong bulsa ay maaring makabawas sa pagkabalisa. Maari mong isipin ang mga kamakailang pelikula na napanood mo, mga interesanteng artikulo na nabasa mo, o mga paparating na lokal na kaganapan. Ang pagkakaroon ng mga paksang ito na handa ay makakatulong sa iyo na malampasan ang mga paunang awkward na sandali at madali kang makapak sa isang mas natural na daloy ng pag-uusap. Ito ay isang practical na tool upang ang mga social interaction ay hindi gaanong nakakatakot at mas madaling pamahalaan. Sa mundo ngayon na madalas sinusukat ang tagumpay sa dami, ang dami ng followers, contacts o kaibigan, ang mga introvert ay nag-aalok ng kakapresko at napakahalagang alternatibo. Ang paraan ng introvert sa pagkakaibigan ay nakasentro sa prinsipyo ng kalidad kaysa sa dami. Hindi sila naghahanap ng malaking network ng mga casual na kakilala. Sa halip, nais nila ang maliit na bilang ng malalim, totoo, at makabuluhang koneksyon. Hindi ito limitasyon. Ito ay isang sinasadyang pagpili na naaayon sa kung paano sila binuo. Ang pag-unawa at pagyakap sa kagustuhang ito ay susi sa paghahanap ng kaligayahan at katuparan sa kanilang buhay panlipunan. Ang tunay na koneksyon para sa isang introvert ay tungkol sa lalim, hindi sa lawak. Ang pagtuon sa kalidad na ito ay nangangahulugan na ang mga introvert ay namuhunan sa kanilang limitadong social energy ng may layunin. Mas gusto pa nilang magkaroon ng isang mahaba, taos-pusong pag-uusap sa isang matalik na kaibigan kaysa makisali sa mababaw na small talk sa isang dosenang tao sa isang party. Ito ang dahilan kung bakit sila madalas na tapat, dedikado at sumusuportang kaibigan.
Kapag pinili ng isang introvert na papasukin ka sa kanilang inner circle, ito ay isang mahalagang kilos. Nagpasya sila na karapat-dapat ka sa kanilang mahalagang enerhiya. Ang pagiging mapili na ito ay nagsisiguro na ang mga pagkakaibigan na nabubuo nila ay nakabatay sa matibay na pundasyon ng pagtitiwala, paggalang, at tunay na interes. Upang linangin ang mga dekalidad na pagkaibigan na ito, mahalaga para sa mga introvert na maghanap ng mga taong nagpapahalaga sa lalim. Maghanap ng mga individual na mahusay din makinig, na mausisa sa iyong panloob na mundo, at komportable sa mga sandali ng katahimikan. Madalas ito ang mga taong makakaintindi sa iyong pangangailangan ng oras na mag-isa at hindi ito personal na tatanggapin. Pahalagahan nila ang matalinong payo na ibibigay mo at ang walang humpay na suporta na iniaalok mo. Ang paghahanap ng mga kaparehong espiritu na ito ay maaaring tumagal ng mas matagal, ngunit ang magreresultang ugnayan ay napakatibay at kapaki-pakinabang. Ito ay isang pagkakaibigan na nagpapalusog sa iyong kaluluwa sa halip na ubusin ang iyong enerhiya. Sa makatuwid, dapat na palayain ng mga introvert ang anumang panggigipit ng lipunan na maging isang social butterfly. Ayos lang na magkaroon lamang ng 2 o 3 napakalapit na kaibigan. Ang lakas at lalim ng mga relasyon na iyon ay mas mahalaga kaysa sa bilang ng mga contact sa iyong telepono. Ipagdiwang ang iyong kakayahang bumuo ng malalim na koneksyon. Pangalagaan ang mga pagkaibigan na mayroon ka ng may pag-iingat at atensyon. Ang isang buhay panlipunan na nakabatay sa ilang haligi ng matibay, sumusuporta, at nakakaunawang kaibigan ay mas matatag at kasiyasya kaysa sa isang nakabatay sa malawak ngunit mababaw na pundasyon ng mga casual na kakilala. Ito ang tunay na kapangyarihan ng paraan ng pagkakaibigan ng introvert. Para sa isang introvert, ang pag-aaral na magtakda ng malusog na mahangganan ay hindi lamang isang magandang ideya. Ito ay mahalaga para sa kaligtasan at kapakanan. Dahil ang pakikisalamuha ay nakakaubos ng kanilang enerhiya, kailangan ng mga introvert na maging maingat kung paano at saan nila ito ginugugol. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay ang pagkilos ng pagprotekta sa mahalagang resource na ito. Nangangahulugan ito ng pag-aaral na tumanggi sa mga imbitasyon o kahilingan na alam mong magpaparamdam sa iyo ng lubos na pagkapagod at pagkaubos. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong mga limitasyon at paggalang sa mga ito nang hindi nakakaramdam ng pagkakasala. Hindi ito makasarili. Ito ay isang critical na kilos ng self-care na nagbibigay daan sa iyo na magpakita bilang iyong pinakamahusay na sarili sa mga relasyon na mahalaga. Isa sa mga pinakakaraniwang hangganan na kailangan ng isang introvert na itakda ay tungkol sa dami ng oras sa pakikisalamuha. Halimbawa, maari kang magpasya na kaya mong dumalo sa isang social event sa isang weekend, ngunit hindi 2. Maari mong ipaalam ito sa iyong mga kaibigan sa isang mabait ngunit matatag na paraan. Maari mong sabihin, gusto kitang makita, pero medyo pagod ako sa linggo. Pwede ba tayong mag-dinner ng tahimik sa Biyernes sa halip na sa malaking party sa Sabado? May intindihan at rerespetuhin ng mabuting kaibigan ang iyong mga pangangailangan. Kasama rin dito ang pagtatakda ng mga limitasyon sa oras. Maari kang magpasya na pumunta sa isang party sa loob lamang ng 1 o 2 oras, at pagkatapos ay bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na umalis kapag nagsimulang bumaba ang iyong enerhiya. Ang mga hangganan ay tungkol din sa uri ng social interaction na iyong kinasasangkutan. Bilang isang introvert, malamang na mas gusto mo ang tahimik, one-on-one na setting kaysa sa maingay, magulong kapaligiran. Lubos na katanggap-tanggap na ipahayag ang kagustuhang ito. Ikaw ang maaring magmungkahi ng mga aktibidad na gumagana para sa iyo. Sa halip na palaging maghintay sa iba na magplano, maari kang mag-imbita ng isang kaibigan para sa isang lakad sa parke, isang pagbisita sa isang museo, o isang kape sa isang tahimik na kapehan. Sa pamamagitan ng pagkuha ng inisyatiba na magplano ng mga aktibidad na angkop sa introvert, lumiliha ka ng mga social situation kung saan maari kang umunlad at kumonekta ng totoo, sa halip na basta lang makaligtas. Ang pag-aaral na magtakda ng mga hangganan ay nangangailangan ng pagsasanay at self-awareness. Sa simula, maari kang makaramdam ng pagkakasala o mag-alala na mabibigo ang iba. Ngunit sa paglipas ng panahon, makikita mo na ang pagtatakda ng mga hangganan ay talagang nagpapalakas ng iyong mga relasyon. Kapag hindi mo patuloy na pinipilit ang iyong sarili na lampasan ang iyong mga limitasyon,
Mas marami kang enerhiya at presensya na maiaalok sa iyong mga kaibigan kapag kasama mo sila. Nakukuha nila ang pinakamahusay na bersyon mo, hindi ang pagod at irritable na bersyon. Ang pagprotekta sa iyong enerhiya ay hindi tungkol sa pagtulak ng mga tao palayo. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang sustainable na paraan upang panatilihin sila sa iyong buhay sa mahabang panahon. Sa mundo ngayon, malaki ang papel ng teknolohiya sa buhay ng mga introvert. Nag-aalok ito ng makapangyarihang kasangkapan para sa koneksyon at posibleng mga panganib. Sa isang banda, ang teknolohiya ay maaring maging isang magandang tulay para sa pagkaibigan. Para sa mga nahihirapan sa face-to-face small talk, ang online communication ay maaring mas komportableng paraan upang magsimula ng usapan. Ang pagsali sa mga online community, forum, o gaming group batay sa magkaparehong interes ay nagbibigay daan sa mga introvert na makakonekta sa mga taong may kaparehong pag-iisip mula sa buong mundo. Ang pagsusulat, sa pamamagitan man ng text messages, emails, o direct messages, ay nagbigay sa kanila ng oras upang mag-isip at buuin ng maingat ang kanilang mga salita, na perpektong naayon sa kanilang mapag-isip na pagkatao. Gayunpaman, ang teknolohiya ay maaari ding maging balakid na pumipigil sa pagbuo ng mas malalim, totoong koneksyon. Madaling magtago sa likod ng screen at panatilihin ang mga pagkakaibigan na ganap na digital. Bagaman ang mga online na pagkakaibigan ay maaring maging tunay at makabuluhan, mahalaga na subukang ilipat ang ilan sa mga koneksyon na ito sa totoong mundo kung posible at ligtas. Ang isang digital-only social life ay maaring kulang sa detalye at yaman ng in-person na interaksyon. Ang hamon para sa introvert ay gamitin ang teknolohiya bilang isang kasangkapan upang magsimula at mapanatili ang mga koneksyon, ngunit hindi bilang isang kumpletong kapalit para sa face-to-face na pakikipag-ugnayan. Ang konsepto ng pag-isa ay central din sa buhay ng isang introvert at sa kanilang kakayahang maging isang mabuting kaibigan. Mahalagang baguhin ang pananaw sa pag-iisa hindi bilang kalungkutan, kundi bilang isang kinakailangang estado ng pagre-recharge at pagmumuni-muni. Sa tahimik na oras na ito, nag-iisa ang mga introvert ay nagpoproseso ng kanilang mga iniisip, kumokonekta sa kanilang sariling damdamin at nagpapanumbalik ng kanilang enerhiya. Ginagawa nitong mas mahalaga at kasalukuyan ang kanilang oras sa iba. Ang isang malusog na buhay panlipunan para sa isang introvert ay hindi tungkol sa pagtanggal ng pag-iisa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng makabuluhang koneksyon sa lipunan at nakapagpapagaling na oras na mag-isa. Ang balanse na ito ay iba para sa bawat isa. Ang balanse na ito ang susi sa isang sustainable na buhay panlipunan. Ang isang introvert na nagpapahalaga sa kanilang pangangailangan para sa pag-isa ay magkakaroon ng mas maraming enerhiya at sigasig na ibibigay sa kanilang mga pagkakaibigan. Hindi sila makakaramdam ng sama ng loob o pagkabigla sa mga obligasyon sa lipunan dahil naglaan sila ng oras upang pangalagaan ang kanilang sariling mga pangangailangan. Ang mga kaibigan na nakakaintindi nito ay pahahalagahan na ang pansamantalang pagkawala ng introvert ay hindi isang pagtanggi, kundi isang kinakailangan para sa kanilang presensya. Sa pamamagitan ng pagyakap sa teknolohiya bilang tulay at pag-iisa bilang pinagmulan ng lakas, ang mga introvert ay maaring bumuo ng isang modernong buhay panlipunan na mayaman, balanse, at lubos na kasiyasiya. Para sa isang introvert na naglalaan ng napakaraming enerhiya at pag-iisip sa kanilang mga relasyon, lalong mahalaga na makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng malusog at nakakalason na pagkakaibigan. Ang isang malusog na pagkakaibigan ay pinagmumula ng suporta, kagalakan at bulago. Ito ay isang two-way street na nakabatay sa pundasyon ng paggalang sa isa't isa, pagtitiwala at pag-unawa. Sa isang malusog na pagkakaibigan, nakakaramdam ka ng ligtas na maging totoo sa iyong sarili. Nauunawaan at nirerespeto ng iyong kaibigan ang iyong pagiging introvert. Hindi ka nila pinipilit na maging mas palakaibigan at naiintindihan nila kapag kailangan mo ng oras na mag-isa para mag-recharge ng iyong baterya. Nakikinig sila sa iyo tulad ng pag-uusap nila. Ang isang malusog na pagkaibigan ay nagpaparamdam sa iyo ng sigla at pagtaas ng espiritu. Kahit napagod kapag katapos ng pakikisalamuha mismo, ang emosyonal na pakiramdam ay positibo. Ang mga kaibigang ito ay nagdiriwang ng iyong mga tagumpay at sumusuporta sa iyo sa iyong mga hamon. Maari kang maging mahina sa kanila nang walang takot sa paghuhusga.
Mayroong balanse sa relasyon, parehong nagbibigay at kumukuha ang mga tao. Nakakaramdam ka ng pagiging nakikita, naririnig, at pinahalagahan kung sino ka, kasama ang iyong tahimik na pagkatao. Ito ang mga relasyon na karapat-dapat paglaanan ng iyong mahalagang enerhiya. Ito ang mga koneksyon na tunay na nagpapayaman sa iyong buhay at nag-aambag sa iyong kapakanan. Sa kabilang banda, ang isang nakakalason na pagkakaibigan ay isang patuloy na kakaubos sa iyo, hindi lamang sa pakikisalamuha, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang mga relasyon na ito ay madalas na one-sided. Ang isang nakakalason na kaibigan ay maaring mangibabaw sa bawat pag-uusap, bihirang magtanong tungkol sa iyong buhay o damdamin. Maari silang maging labis na mapanuri, lihim na pinapababa ka upang maging mas maganda ang pakiramdam nila. Maari nilang hindi respetuhin ang iyong mga hangganan, pinaparamdam sa iyo ang pagkakasala sa pangangailangan ng oras na mag-isa o sa hindi pagpunta sa isang maingay na party. Maari silang maging hindi maasahan, manipulative o tila nasa paligid lamang kapag may kailangan sila sa iyo. Ang mga relasyon na ito ay nagpaparamdam sa iyo ng pagkabalisa, kawalan ng katiyakan, at pagkapagod sa emosyon. Ang pag-aaral na kilalanin ang mga senyales ng isang nakakalason na relasyon ay isang mahalagang kilos ng pagpapanatili sa sarili. Mahalagang tandaan na hindi ka obligado na panatilihin ang isang pagkakaibigan na patuloy na nakakasama sa iyong kalusugan sa pag-iisip. Maaring mahirap bitawan, lalo na para sa mga tapat na introvert na nagpapahalaga sa malalim na koneksyon. Gayunpaman, ang pagkapit sa isang nakakalason na pagkakaibigan ay kumukuha ng limitadong espasyo at enerhiya na mayroon ka para sa malusog na mga pagkakaibigan. Mas mabuti na walang kasama kaysa masamang kasama. Ang pagprotekta sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ng paglayo sa mga nakakalason na individual ay hindi isang kabiguan. Ito ay isang tanda ng lakas at paggalang sa sarili na nagbubukas ng pinto para sa tunay na sumusuportang tao na pumasok sa iyong buhay. Sa huli, ang pagbuo ng isang kasiyasyang buhay panlipunan bilang isang introvert ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Nangangailangan ito ng pasensya sa iyong sarili at sa proseso. Hindi mo mabubuo ang iyong bilog ng malalim, makabuluhang pagkaibigan sa isang gabi. Magkakaroon ng mga pagkakataon na makakaramdam ka ng kalungkutan o pagkadismaya. Magkakaroon ng mga pag-uusap na tila awkward at mga social event na sana ay nilaktawan mo na lang. Lahat ito ay normal na bahagi ng proseso. Ang susi ay ang maging magiliw sa iyong sarili at patuloy na gumawa ng maliliit, madaling hakbang pasulong. Ang bawat maliit na pagsisikap ay isang hakbang patungo sa koneksyon, kahit na hindi ito agad magresulta sa isang panghabang buhay na pagkakaibigan. Ang tiwala ay isang pundasyon ng paglalakbay na ito, parehong tiwala sa iba at tiwala sa iyong sarili. Ang pag-aaral na magtiwala sa iba ng sapat upang maging mahina ay kung paano nabubuo ang malalim na koneksyon. Nangangailangan ito ng pagkuha ng panganib at pagbabahagi ng isang bahagi ng iyong panloob na mundo. Ngunit pantay na mahalaga ang pagtitiwala sa iyong sarili. Magtiwala sa iyong intuition tungkol sa mga tao. Magtiwala na ang iyong tahimik na pagkatao ay isang lakas, hindi isang kahinaan. Magtiwala na mayroon kang mahalagang maya-alok sa isang pagkakaibigan, tulad ng iyong mga kasanayan sa pakikinig, iyong katapatan, at iyong mapag-isip na pananaw. Kapag nagtiwala ka sa iyong sarili, nagpapakita ka ng isang tahimik na kumpiyansa na natural na umaakit sa tamang tao patungo sa iyo. Tandaan na ang iyong pagiging introvert ay hindi hadlang sa pagkakaibigan. Ito ay simpleng gabay mo kung paano mo ito dapat lapitan. Nagbibigay ito ng impormasyon sa mga uri ng aktibidad na magustuhan mo, sa mga uri ng tao na makakaugnay mo, at sa bilis kung saan ka dapat kumilos. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iyong sariling mga pangangailangan, maaari kang lumikha ng isang buhay panlipunan na totoo at sustainable. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Kailangan mo lang matutunan kung paano gumana sa iyong kalikasan. Ang iyong kakayahang bumuo ng malalim na ugnayan, makinig ng may empatiya, at mag-alok ng walang humpay na katapatan ay hindi ka pani-paniwalang regalo sa anumang relasyon. Kaya, yakapin ang iyong paglalakbay. Ipagdiwang ang tahimik na kapangyarihan na taglay mo. Maging matiyaga habang hinahanap mo ang ilang kaparehong espiritu na magpapahalaga sa iyo kung sino ka. Pangangalagaan ang mga koneksyon na iyong nabuo ng may pag-iingat at pagiging totoo. Ang landas ay maaring mas tahimik at mas maingat kaysa sa isang extrovert,
Ngunit maari itong humantong sa mga pagkakaibigan na kasing yaman, kasing saya, at kasing lalim. Ang iyong pagiging introvert ay hindi isang bagay na dapat pagtagumpayan. Ito ang mismong bagay na nagpapaganda, nagpapaisip, at nagpaparamdam sa iyo ng pagmamahal na kaibigan na kaya mong maging.